Mga pre, 19 years na tong makina na to kaya tingnan nyo yung dumi. Sunrocks, tubig at sabong panglinis. Walang arte, walang mahal. Unang proseso ito sa pagbabaklas ng makina ng right crankcase. Block at head ang ating tatanggalin. Importante na malinis muna bago baklasin para klaro kung may tama, may tagas o may kailangan palitan sa loob. Kahit matanda na tong makina, makikita mo pa rin kung gaano kasolid kapag inaalagaan. Dito naman tayo sa pagtatanggal ng bolts ng crankcase. Gagamit tayo ng impact tools para mas mabilis at pantay ang alis ng mga tornilyo. Importante dito na pa-cross ang pagtanggal para iwas pilipit at hindi may stress yung crankcase. Dahan-dahan lang kahit may impact. Ayaw natin masira yung bolt o yung thread. Pagkatapos matanggal lahat ng bolts, itap natin ng pantay gamit ang rubber mallet, yung paligid ng crankcase para ma-break yung seal at ma-relieve yung tension. Kapag gumalaw na yung housing, gamit tayo ng flat screwdriver bilang prying tool. Pero sa designated pry point lang, huwag sa sealing surface. Medyo kumapit na kasi yung old paper gasket at yung rubber gasket ng kickstart shop. Kaya dahan-dahan at paikot ang galaw para maiwasan ang warping o gasgas sa mating surface. Dito natin makikita kung gaano kalinis yung loob ng crankcase. Makikita mo na walang sludge build-up, walang burnt oil residue. Ganito ang itsura ng makina kapag tama ang maintenance. Regular ang oil change at hindi pinababayaan kahit tumagal na. Eto nga pala yung tamang timing at position ng clutch lever comp. Pakitandaan nyo to. Importante ito sa reassembly para hindi tayo magkamali pag binalik na yung mga parts. Next, tatanggalin natin yung tatlong short bolts dito sa primary clutch. Kasabay nito, aalisin din natin yung oil filter cover para ma-access natin yung loob. Ito nga pala yung fresh at default na itsura ng primary clutch nut. Makikita nyo na maayos pa yung lock nito. Ibig sabihin, hindi pa talaga ito nababaklas dati. Para sa pagtanggal, impact tool at castle wrench ang gagamitin natin para controlled at hindi masira yung nut at shaft. Importante ring i-check at i-note nyo yung washer at yung washer lock orientation dahil critical to sa proper torque at locking pagdating sa reassembly. Medyo nahirapan lang iangat yung washer dahil may naipong dumi at oil residue sa ilalim nito. Linisin muna bago tuluyang alisin para hindi magasgas yung surface. After nitong primary clutch, lipat naman tayo sa secondary clutch. Tatanggalin natin yung bearing, then gagamit ulit tayo ng impact wrench at castle wrench para malusin ng maayos yung clutch nut. Huwag din kalimutan yung tornilyo sa oil catch. Dalawa lang yan at size 10 wrench ang kailangan. Importante itong alisin para walang maiwang fasteners bago tuluyang i-disassemble. Sabay-sabay natin iangat yung primary clutch, secondary clutch at oil catch. Mas okay to gawin ng sabay para smooth at pantay ang pag-angat at maiwasan na maipit o ma-misalign yung mga parts. Dito rin makikita yung dalawang washer ng secondary clutch. Importante tandaan yung order at orientation nito para walang mali pagdating sa reassembly. Makikita nyo rin dito yung clutch lining assembly. Maayos at malinis pa. Wala pang signs ng burning o abnormal wear. Sa ilalim ng clutch assembly, may bushing at meron ding washer sa pagitan ng housing at clutch hub na parehong critical sa tamang spacing at alignment. I-double check maigi yung clutch housing bago tuluyang i-reassemble. Kung kinakailangan, pwede na palitan ng rubber damper para siguradong maayos ang vibration damping. Syempre, baklasin din natin yung clutch lining at i-check ang spring. Makikita nyo dito yung uka sa primary clutch. Normal lang ito sa mga motors na matagal na, mga 19 years katulad nito. Pero kung sobrang lalim na yung uka, pwede na talagang palitan para hindi magka-issue sa torque transmission. Meron ditong dalawang dowel. Ito ang critical sa alignment ng crankcase cover. Siguraduhin na nakapasok at kompleto to kasi pag wala o mali ang pwesto, sasablay ang alignment. Check din natin tong washer sa secondary clutch. Next naman, tensioner bolts para to sa pagtatanggal ng head at block. Dito tayo magpo-focus sa susunod step, kaya tutok may apat na nut ang head at 3 bolts naman sa gilid nito. Tanggalin ang mga ito pa-cross pattern para pantay ang release ng pressure. Pagkatapos matanggal lahat, sikwatin ng tama ang head cover at dahan-dahang alisin upang maiwasan ang pinsala sa gasket at mating surface. Focus tayo sa left side ng cylinder block. May 3 bolts dito at ang gitnang bolt ay special type kaya ingatan at ihiwalay agad pagkatanggal. Kapag natanggal na ang lahat ng bolts at tanggal na ang cam gear, maaari nating sikwatin ng maayos ang cylinder head at dahan-dahang alisin.
Mapapansin natin na medyo mahirap hugutin ang assembly. Ito ay dahil may kalawang na ang stud bolts, kaya nagkakaroon ng kapit sa block at head. Bago natin iangat ang cylinder block, linisin muna ang mga stud bolts upang maiwasan ang gasgas, thread damage, at hindi pantay na pag-angat ng block. Yun lang, kita-kits sa susunod na vlog. Thank you for watching. Bye!